Grabe yung internet ngayon, guys. Sa social media, wala nang verification if it's a fake news and also if it's real. So sa video na to, ituturo natin paano ba pwedeng maiwasan yung spread ng fake news. Kasi ngayon, ang daming gumagawa ng fake news, lalo na pag election period, ang daming videos na naglalabasan kasi yun nga, aside sa fake news ng mga election, and also there are scam. Kaya make sure to watch out for that. Kasi yun nga, may nakita akong post na libreng 5,000 kay candidate X. Nag-post, supporter ka, i-click mo para i-claim yung ayuda. So, dun sa link na yon is meron siyang phishing link. So, click mo, hihingi siya ng details, na personal details about sa iyo. So, makukuha na niya yung pangalan mo, date of birth, address, mobile number. So, yan. Hindi siya karaniwang kasi, yun nga, kinukuha yung detalye mo personally. Pati rin, pwede rin kasi ma-hack yung GCash mo, lalo na pag nakalink yung mobile number mo dun sa naibigay. So, yun. Kasi after that, kunin na nila yung personal details mo. Tapos may tatawag, Sir, kunin mo na yung ayuda mo para ma-push namin yung transaction. Meron akong tinext na code. Pakibigay naman para ma-push ko yung transaction mo and then may bigay ko na sa iyo yung pera and ma-deposit na sa account. Oh, wait. Red flag na agad yun. Pag humihingi na ng code, kasi walang ganun. Pag OTP, MPIN, wag na wag nyong ibibigay. Yan yung ultimate goal sa video na to. To stop the scam and spread the cybersecurity awareness. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pa-click na lang and then pa-follow sa page natin na Elmer Shocks para mas ma-share ko dun yung mga cybersecurity tips, paano maiwasan yung scam, and paano ba i-report and if i-detect. So yun, 5 fake news strategies. So, i-share ko, ano yung 5? Number 1 is deep fake videos. Ginagaya ang boses at muka ng mga politician. Tapos nagtaka ka, bakit nag-viral? Ayun pala, deep fake pala yon. Bali, pinalitan yung muka, talagang gumagalaw yung politician na parang natural. Pero if you're maisip, oh, bakit niya ginawa to? So, yun. Isa yan. So, deep fake videos. Ito yung pinapalitan yung mga muka ng politician sa other videos. Number 2, edited screenshot. So, fake news, quotes, and galing daw sa legit na news site. Pero yun pala, edited yung screenshot. Number 3 is out of context clip. So yun, for example, yung politician nag-speech ng long, may kiniklip sila doon na certain para pampanira lang. Or, yun, binabaliktad nila yung meaning. And then, ganun. Tapos, itong fake polls and survey, alam nyo ba, yung mga survey is more of a funded. So, pwede kasi, ngayon, sinong nanunguna ng senator? So, pwede kasi, based on the studies daw, based on the studies. Kaya, sino ba yung nag-study? Kung yung nag-study is biased with that politician, so number 1 na siya. So, yung mindset ng tao, kiniklaim nila na, number 1 na pala. So, magbo-vote na lang sila doon kasi mass media. So, yun yung, bantayan natin. Vote for your own right. Kaya yun. False endorsement. So yun, may daw, si Pope Francis suporta daw sa candidate Z. The church and the state has separate. So hindi yan dapat na ginagalaw na topic. So false endorsement. Kaya wag kayong maniniwala. Number 1, ulit deep fake. Number 2,
edited screenshot. Number 3, out of context clips. And number 4, fake polls. Number 5, false endorsement. So yun, karamihan talagang mabibiktima nito is yung nasa bundok or nasa probinsya kasi wala silang means of verification. Yung internet na lang yung source of information nila. Kaya yun yung mahirap ngayon. Then, fake financial aid. Ito yung pinaka, ngayon, yung ayuda, nile-leverage nila para sa kanilang mga election na rally. So, yun yung nakikita ko. So, no. 20 pesos na bigas, bakit ka ngayon lang maglalabas ng 20 pesos na bigas? Alam mo naman na hindi talaga yan kaya. Kasi everything is business. Hayaan mo ba mag-out of business yung mga kasamahan mo? Siyempre, more of a 20 pesos ngayon yan. Pero pag nanalo sila, na-elect, yun, babawiin yan. Kaya make sure to vote. And number 2, meron ring vote buying scam na pag bumoto ka ito, bibigyan ka ng pera nito. Grabe talaga. Tapos malware links. Click here to see the full survey results. So make sure tutukan lang yung mga official na election results. Yun yung isa. Tapos may fake volunteer recruitment. So meron dong 500 peso per day campaign staff. Bali, sasali ka dun sa rally. Bakit may ganun? Unless, talaga yan? Volunteerism. Kaya nga, volunteerism Walang bayad. Tapos, bogus betting schemes. So, pustahan kung sinong mananalo. So, yan yung dapat bantayan natin as Filipino. Kasi ngayon, election na. And, hoping na malinis. Kasi yun nga, ang dami nang lumalabas na fake news ngayon. Nag-feed sa mga social media natin. So, para maiwasan talaga ang fake news at scam, check the source always. Check if it's legit. Yun yung kadalasan. And reverse the image search. I-search nyo yung picture kung totoo ba talaga. Tapos basahin nyo yung buong kwento. Then, i-fact check muna sa Rappler or any other online device. Online news. And wag mag-share agad. Kasi yung kadalasan, yung mga senior citizen, yung mga nag-share agad. Kahit fake news, kahit hindi pa verified, yun, nag-viral na. Kasi shinare ng isang senior citizen, nag-share yung community. Kaya yun, much better to report talaga yung fake news kasi walang false information. So, walang magagawang matino yan sa community. So, as much as possible, yun. Comment truth kung nakatulong ito sa iyo. Tsaka, follow for more fact-checking tips. And, yun nga, pa-share and subscribe sa YouTube. Make sure to follow rin yung sa Facebook page natin na Elmer Shocks para at least aware tayo when it comes to online election and scam. By the way, I'm making video para sa mga privacy and online internet safety. Okay? And pa-comment if may natutunan po kayo sa video na to. And if you want for more content like this, salamat.